Okay, good day mga ka-farmer Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw. Welcome back sa ating channel, LM Integrated Farming and Techniques. Nga pala mga ka-farmer, dito tayo sa ating saging kasi may isi-share lang ako dito tungkol sa ginagamit nating abono. Yung pag-aabono natin mga ka-farmer, always ratsada, hindi yung pinipili na dahil ito yung abono natin ngayon, ano lang yung shooting lang lahat, or either follower yung ano pa, yung para growing stage lahat, hindi ganon. Niraratsada natin kasi dikitan lang naman yung gap ng pag-aabono natin, bali 15 days. Minsan magka-lapse tayo, nasa 3 weeks. So di na bali kung ano, i-generalize natin yung pag-aabono, bali ratsada na lahat kasi mag-aabot-abot din naman yung kung ano i-apply natin ngayon. Gagaya nito ngayon, yung i-apply natin is ano lang, putas at saka ammonium. Inalis natin ang 1620. Ipapaliwanag ko yun mamaya kung bakit inalis natin yung 1620. Ngayon mga kaparmer, dito tayo sa itong portion na to. Ito yung 7 months na ano, 7 months natin. Ito nag-ano na to, may bunga na yan, 7 months. Malilim yan. May ano lang to siya, may 7 na piling pero malalaki, at saka nasa higit sa 20 yung laman, so malalaki na rin. Saka may mga second gen na rin tayo na puso na, may bunga na flowera na yung iba. Dito hindi pa, yung ditong ibang portion, ito yung mga nabalian. Kaya ano pa natin yan, hindi pa tinanggalan ng mga saha, hindi pa tayo nagdisakering dyan kasi intended sana para pang tanim yung iba, kaso hindi na asikaso. Papatayin na lang na yung iba dyan, mag-ano na lang tayo, pili na lang tayo ng pangpasunod. Okay, nga pala mga ka-farmer, ngayon yung abono natin, kanina sinabi ko na wala tayong 1620 kasi yung pinaka pang general program talaga natin dito is 1620, ammonium at saka putas. Bali isang part ng putas, isang part din ng 1620, at saka dalawa yung ano, yung ammonium. 50 sa general, sa total na komposisyon is 50% yung ammonium, 25 yung putas 0060, at saka 25% din yung 1620. Kaso sa ngayon mga ka-farmer, kung bakit inalis ko yung inalis ko yung 1620, dahil nag-apply tayo ng zinc sulfate. Ngayon, bakit ano bang mayroon pag once na may zinc sulfate? Pag may zinc sulfate kasi mga ka-farmer, dapat napakakunti lang yung amount ng phosphorus, or kung may phosphorus dapat napakakunti lang yung, kung mataas yung phosphorus dapat napakakunti lang yung ilalagay na yung amount, mga point lang yung ano, yung zinc. Bakit? Dahil yung dalawang elemento na yan, magkakaroon yan sila ng interaction, hindi yan sila compatible So mangyayari dyan, hindi iepekto yung ano, yung phosphorus at saka yung zinc, parang mawawalang bisa yon. May malaking possibility na isa sa kanila or either silang dalawa mawawala ng bisa. Kaya hindi tayo dapat maghahalo pag ganon, kasi hindi tayo scientist na makukompute natin yan kung gaano lang kalaki yung or karami yung amount ng phosphorus at saka gaano karami din yung amount ng zinc. So sa potassium naman at saka yung nitrogen, wala problema dyan, at saka yung sulfur, walang problema sa kanilang tatlo. So kung alam nyo yung abono na Yara Hydran mga ka-farmer, mayroon yung zinc
napakakunting amount lang ng zinc. Pati yung ano, yung phosphorus niya is nasa 4% lang yata. Kaya kasi ano yun balanse na yun kasi pag tataasan pa dyan ng phosphorus, magkakaroon na ng problema, or either kung tataasan pa yung amount doon ng ng zinc, magkakaroon din ng problema. Mayroon na rin yung magnesium, mayroon din yung boron. So bakit ba kailangan natin tong zinc mga kaparmer? Napaka importante ng zinc mga kaparmer, kasi kung ang nitrogen siya yung kailangan para mabuo yung nitrogen at saka yung presence ng sunlight, siya yung function na mabubuo yung photosynthesis, kaya metabolize yung tanim or makakagawa ng pagkain. Kumbaga yung nitrogen mga kaparmer, siya yung cook, siya yung tagapaggawa at tagapagluto ng pagkain para magiging pagkain ng tanim. Ang zinc naman mga kaparmer, siya yung yung parang manager, yung kumbaga yung finished product ng nitrogen, siya yung tagalatag kung saan niya dadalhin yun. Kaya napaka importante ng zinc sa growing at saka sa preparasyon sa pagbunga para mas maganda yung fruit setting natin. Ganon yun kahalaga mga kafarmer. So dapat sa lahat ng stage ng tanim, dapat magkakaroon talaga ng zinc. Pabaunan talaga palagi yan, kasi siya yung siya yung tagapamahala, kumbaga parang siya yung manager. Yung amount naman ng nitrogen para dapat hindi lang sobrang taas, hindi rin sobrang baba. Dapat kumpleto lahat ng mga kailangan ng tanim from kasi 16 essential elements from oxygen to pinakalas ba, ano ba yung pinakalas, molybdenum ba yun, nakalimutan ko, hanggang doon yung total na 69, kasi parang may dinagdag na ngayon na essential elements daw, yung cobalt ba yun, parang nagiging 17 na. Dapat makumpleto talaga yan sa tanim lahat para magiging malusog, totally malusog yung tanim natin. Hindi lang sa kung halimbawa ang gulay kailangan ng ganong mga kailangan ganon ng mga elemento, saging hindi, nitrogen, phosphorus, potassium lang, hindi yun ganon. Kumbaga ang pinaka basic lang talaga na needs ng saging, nitrogen, potassium, phosphorus, pero hindi nangangahulugan na yung ibang elemento mawawala na yun, kasi pag mawawala na yun, halimbawa magkakulang sa magnesium, papansin mo dyan sa dahon, makikita mo yung kakulangan ng magnesium, parang doon sa niya, yung parang leaf margin niya parang mag-yellowish, katulad ng ganun, kulang. Kakulangan sa zinc, magkakaroon yan ng burning yung dahon. Kakulangan sa nitrogen, parang yellow pale, yung ganun. Phosphorus, ganun din, parang phosphorus at saka yung magnesium halos yung zinc at saka phosphorus halos kapareho lang din yung visual appearance ng kanilang kakulangan. Yung phosphorus, yung potassium naman parang nitrogen din, pero pagkalaunan yung dahon nalalanta, ganun, parang ganun lang. Kaya kailangan yon lahat ng mga yan. Okay mga kaparmer, sana may na-share ako ng konti sa inyo, konting kaalaman. Hindi naman tayo ganong eksperto, pero yun sa atin lang yung alam natin, ma-share ko sa inyo. Okay, yan lang muna mga kaparmer ang ating hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.